Rihanna, ipinanganak noong Pebrero 20, 1988, as si Michael Parrish, Barbados, ay isang Barbadian pop at rhythm and blues, R&B, na mga awit na naging isang pandaigdigang bituin noong maagang ika-negatibo 21 siglo. Kilala siya sa kanyang kakaibang at mabibilis na boses at sa kanyang modang hitsura. Kilala rin siya sa kanyang kagandahan at linya ng moda. Kabataan. Si Fenty ay lumaki sa Barbados na may Barbadian na ama at Guyanese na ina. Bilang isang bata, nakikinig siya ng Caribbean music, tulad ng reggae, pati na rin ng American hip-hop at R&B. Lalo na niyang natuwa sa pag-awit at nanalo ng isang high school talent show sa isang bersyon ng kanta ni Mariah Carey. Sa parehong panahon, nagsimula siyang magtatag ng isang girl group kasama ang dalawang kaibigan, at noong 2004, nakakita siya ng pansin ni Evan Rogers, isang American record producer. Tinulungan niya si Fenty na mag-record ng isang demo na nagdulot ng isang audition kay rapper Jay-Z, na nooy nangunguna sa Def Jam record label, at madali niyang pinirmahan ang umusbong na mga awit. Para sa kanyang profesional na karera, kinuha niya ang kanyang gitnang pangalan, Rihanna. Musika, A Girl Like Me at Good Girl Gone Bad. Sa masiglang dancehall-inflected single na On the Replay, 2005, agad na nakuha ni Rihanna ang isang pandaigdigang manonood. Ang tagumpay ng kanta ay nagbigay lakas sa benta ng kanyang debut full-length recording, Music of the Sun, 2005, kung saan ang kanyang mga conventional o ampersand ballads ay may espasyo, kasama ang Caribbean-flavored dance pop na nagtatampok sa kanyang malambing na Barbadian lilt. Agad na sumunod si Rihanna sa album na Girl Like Me, 2006, na may kasamang SOS. Ang kanta, na itinataglay ang isang sample ng 1,981 new wave hit na Tainted Love ng Soft Cell, ay naging unang kanta ni Rihanna na umakyat sa tuktok ng Billboard Singles Chart. Para sa Good Girl Gone Bad, 2007, nagtangkang baguhin ni Rihanna ang kanyang imahe ng kabataan. Sa tulong ng mga kilalang kasamahan tulad ni Timbaland at Justin Timberlake, iniwan niya ang mga tropical orchestration na nagbigay kulay sa kanyang unang 2 album at nag-record ng isang koleksyon ng slick &B na nagpapakita sa kanya bilang isang matindi at mapanghimagsik na babae. Iniharap din niya ang isang maangas na asymmetrical hairstyle. Nagtagumpay ang hamon, yamang ang album ay nagbenta ng milyon-milyong kopya sa buong mundo, at ang anthemic na unang single nito, Umbrella, na may introductory rap mula kay Jay-Z, ay naging isa sa mga pinakamalaking hit ng taon at nagbigay kay Rihanna ng isang Grammy Award. Mga sumunod na gawa, Rated R, Talk That Talk, at Unapologetic. Noong maagang 2009, nilabag si Rihanna ng kanyang kasintahan, ang kapwa ampersand star na si Chris Brown, sa isang insidente na malawakang iniulat ng tabloid news at gossip blogs. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, siya ay na-convict ng pang-aabuso. Ang album na sumunod noong taon, ang Rated R, na karamihang kanyang isinulat, ay puno ng malamig na produksyon at malalim na mga liriko na sumasalamin sa paghihiganti. Bagaman bumaba ang kanyang mga benta ng kaunti, nakakuha siya ng isa pang malaking hit sa Rude Boy. Bumalik si Rihanna sa mas kakaunti kahalintulad na Loud, 2010, na puno ng sayaw-friendly hits. Noong maagang 2011, ang sexual na mapanuya ng album na Talk That Talk, 2011, na nag-produce ng nakakahawa at pandaigdigang hit na We Found Love at Unapologetic, 2012, na may Diamonds. Ang huli ay may kontrobersyal na naglalaman ng duet kay Brown, kasama niyang muling binuksan ang kanilang relasyon sa maikli ng panahon. Ang kanyang ikawalong studio album, Auntie, ay inilabas noong 2016 na. Si Rihanna ay nagsimulang magtrabaho sa isang bagong record, ngunit naantala ang proyekto habang siya ay nagpahinga mula sa musika. Gayunpaman, siya ay nagsulat at kumanta ng Lift Me Up para sa pelikulang Black Panther, Wakanda Forever, 2022. Para sa kanyang gawain sa single, tinanggap ni Rihanna ang kanyang unang nominasyon sa Academy Award para sa Best Original Song. Noong 2023,
bumalik siya sa entablado sa unang pagkakataon pagkatapos ng mga 4 na taon, nagtatanghal sa Super Bowl halftime show. Iba pang mga gawain, pag-arte at Fenty Beauty. Bukod sa kanyang musikal na karera, si Rihanna ay umarte sa mga pelikulang Battleship, 2012 at This Is the End, 2013. Siya rin ang boses ng isa sa mga pangunahing karakter sa animated adventure na Home, 2015. Si Rihanna ay sumiklab bilang isang hacker sa Ocean's 8, 2018, isang female-driven na reboot ng Ocean's 11 franchise mula noong maagang 2000s. Noong 2019, siya ay bida kasama si Donald Glover sa musikal na Guava Island. Ito ay ipinalabas sa Coachella Valley Festival bago ito i-stream sa Amazon. Matapos makipagtulungan sa ilang mga koleksyon ng kagamitan sa pagmumukup, noong maagang 2010 as, inilunsad ni Rihanna ang kanyang sariling linya. Ang Fenty Beauty, noong 2017. Ang tatak ay mainit na tinanggap ng mga tagahanga at kinilala sa kanyang pangangalaga sa pag-aalok ng 40 iba't ibang nuance ng foundation. Siya rin ay naglunsad, 2018 ng Savage X Fenty, isang linya ng kasuotan tulad ng lingerie at longwear. Noong 2019, inanunsyo na si Rihanna ay makikipagtulungan sa Ultimate, Matt Hennessy, Louis Vuitton upang lumikha ng linya ng moda na Fenty. Sa gayon, siya ay naging unang babaeng may kulay na naging pangulo ng isang fashion house sa LVMH na ang pinakamalaking kumpanya ng luho sa mundo. Ang unang koleksyon ng Fenty ay inilabas noong taong iyon. Gayunpaman, ang linya ay nagtagumpay, at noong 2021, inanunsyo na ang Fenty ay itinigil sa hinaharap ng mas mabuting kalagayan. Personal na buhay. Ang personal na buhay ni Rihanna ay nagdudulot ng masusing atensyon ng media. Ang kanyang magulo at masalimuot na relasyon kay Brown, lalo na ang insidenteng pang-aabuso noong 2000 ay naging laman ng tabloids. Noong sumunod na taon, nag-date siya ng Canadian rapper na si Drake. Noong 2021, nakumpirmang si Rihanna ay nasa isang relasyon kay rapper $, Rocky. Ang magkasintahan ay nagkaroon ng isang batang lalaki sa sumunod na taon. Noong 2023, ibinunyag ni Rihanna na siya ay muli na namang buntis sa pamamagitan ng pagtatanghal sa Super Bowl halftime show na may nakikitang tiyan ng sanggol. Pagkatapos, kinumpirma ng kanyang mga kinatawan na ang mang-aawit ay nag-aasahan ng kanyang pangalawang anak. Noong Agosto ng taong iyon, isinilang ni Rihanna ang kanyang pangalawang anak na lalaki.